Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hot as on air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air at sa kabila kasama natin katandem Dr. R. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po. Isang makabuluhang oras na naman po tayo ng diskusyon na merong katotohanan, no? Dr. J, alam mo na, Dr. J, no? Kamusta ka na? Parang hindi ka yata nakakapagkulay ng buhok ngayon, Dr. J, no? Ay, wala naman tayong kinukulayang buhok eh. parang tayo yata yung Dr. J, o, diba? Oo. So, lang yan. So medyo mainit yata ang panahon ngayong araw nito. So, ngayon din ang mga balita. No, napakainit, no? Kung mainit ngayon, ang babala ko lang sa mga kababayan natin, kuwera lang sa mga babae. Huwag kayong lumabas sa bahay niyo nang nakataplet. Anong ibig sabihin nun? Na yung walang suot na pangkitaas. Sinasabi ko, ang mga babae, hindi kasama, bahala kayo kung mag-topless kayo, hindi. pero, sa mga lalaki, kasi yung kautosan ng DILG na si John Vic Remulla, nag-umutos siya na lahat ng mga nakatopless na gumagala sa labas ng bahay nila, huli. Huhulihin. Kaya ang dami nang nahuli. Actually, ang nahuli, may higit 100 na nakatopless. Pero ang kriminal, 0. Ang sakit naman yun. Ang sakit naman pakinggan, Dr. J. Yan ba siya, ano? Ang score 180 ang nahuling nakatopless. Mga kriminal, 0. Yun ang record ng DILG natin. Nako. Ngayon nga, may mga nakita ko sa isang post sa Facebook. Bumibili ang lalaki ng Red Force. Siguro mag-iinuman. Nakabarong pa. Kasi natatakot baka mahuling nakatopless siya. Nakabarong kaya tumaludo pa yung mga pulis na nakabarong. Pero bit-bit ng mama yung isang kahon ng beer. So yun ang mga lumalabas kayo na kailangan pag nag-inuman kayo at bumili, nakabarong kayo para hindi kayo huhulihin. Ang sakit naman sa ulo niya, no? Para akala ko yung paghihigpit na yan, Dr. J, nilaan para makahuli ng mga criminal elements. Yung palang mga nagbo-boreless pala, Dr. J, pinagtutuunan ng pansin, no? Ng panghuli, no? May parang narinig ko yata, Dr. J, parang nag-pause muna itong kanilang operasyon, no? Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba na-balljack sila, di ba? Na-balljack pa sila ng mga netizens, Dr. J? Ngayon, ito pa, ang isa, balita, itong si Ate Claire,
ipapasilip sa DILG ang press conference ni Mayor Baste Duterte. Di ba kahapon nagkaroon ng ipapasilip daw ni Ate Claire. Oo, di ba naimbita tayo dyan? Oo. Dahil sinabi ni Baste Duterte doon sa kanyang talumpati, may pagbabanta daw sa buhay ng ating Pangulo. Wala naman, andun tayo nakikinig ka. Andun tayo bilang mga naimbitahan ng mga media man. Hindi ko andun tayo dahil hindi naman tayo member ng rate na yan. Pero tayo ay andun dahil humingi sila ng covering ng media. So, andun tayo, wala namang masamang sinasabi itong si Baste Duterte taban kay Doon Pangulong lang, Marcos. Dr. J, kaya tayo nandun, naimbitahan tayo dahil patas daw tayo. Ibig sabihin, hindi tayo bias. Sa totoo lang, Dr. J, pagdating ko, na medyo nauna ako sa iyo sa mesa, pagdaan ko, sangkatutak yung mga tripod doon, Dr. J. Pero ni Ang dami nga. ni isang mainstream media, wala po doon. Parang ang The Truth Doctors lang on air lamang po ang nandun sa mainstream media. No? So parang nakakagulat Dr. J, no? Diba? Kasi may mga senador tayo nandun. Nandun si Senator Robin Hood Padilla, si Senator Bongo, di ba? At ilan pa po, no? Si Congressman Leandro Lebiste, di ba? Si Mayor Harold Respicio, at marami pa pong iba. Pero Si Congressman Marcoleta, andun. Oo, si Congressman Rani Abu ng Batangas. Magandang hapon po, Congressman. Wala sa kanilang nag-cover. No? Nakakagulat, Dr. Wala J. nga eh. Tapos ngayon, sisilipin daw ni Tita. Ni Ate Claire. Bakit hindi ka muna lang nagpunta kaya si Tita Hudo kahapon? Si Oo, Ate para Claire, no? nakita nila, no? Para mismo, baka pinagsalita pa siya sa entablado, no? Diba? Diba? Binanggit daw ang ulo ni Pangulong Marcos. Pero wala namang pagbabanta sa buhay na sinabi itong si Baste Duterte. Kasi andun naman tayo, nakikinig tayo sa lahat ng talumpati. Andun yung mga nagtatalumpati na bumabatiko sa pamahalaan ngayon. Pero wala naman nagbabanta sa buhay doon ng Pangulong Marcos. Hindi naman tama yun na magbabanta sila. Pero kung itong si Ate Claire, dapat siguro, total nakapost naman siguro yan sa social media, itong nangyari kahapon na pagpupulong ng samahan ng, babasahin ko muna. Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Malinaw naman ang pangalan, Rage Coalition. Diba? Oo. At ito ay binubuo ng tatlong partido, political party. PDP Laban, yung Reform Party, Reform PH, at saka yung Reforma. So, at binubuo din yan ng 750 na mga parallel organization. Naku, napakalaki pala yan, Dr. J, napakalaki. Yun ang nasagap natin ng mga informasyon doon kahapon na 750 different parallel organization na isinusulong itong organisasyon na itong RAID at isinusulong ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Yun naman malinaw yan This is a political exercise na wala ka naman makikita na pagbawal sa batas yung ginawa ng mga pangkat na yun, yung raids na yun. Dahil ito nagagawa ito ng kahit sino na may na political party, doktorat. Totoo, nangyayari yan palagi ng Dr. J, no? Kaya katulad ng sinabi ko sa'yo, bakit nga ba napipili nila ang Club Pilipino, no? Lalo na sa mga ganyang events, no, Dr. J, no? Pero wala akong nakikita na mali
doon sa pagtitipon na yon. At una, wala rin akong Dr. J, wala akong narinig na ulo na sinabi. No? Wala nga eh. Ulo. Wala. Ang tanong ko lang, kung gusto palang pasilip, sana ho, pumunta na kayo kahapon doon. At welcome naman ho kayo. Tingin ko ho, hindi naman ho kayo pagbabawalan, pumasok, dahil yun naman ho ay isang democratic expression ng kanila pong choice, kanila pong stand, no? Ayon na rin po sa sa kanilang pinaglalaban, no? Na actually Dr. J, no, meron akong nagustuhan dun sa sinabi ni Mayor Sebastian Baste Duterte, no, Dr. J, no. At ayun ay tingin ko nararamdaman talaga. Sa opinion ko nararamdaman talaga ito ng ating mga kababayan, no. Dahil alam ko parang na isa sa diskusyon doon, totoo lamang, no? Ako mismo, no? Ako mismo, kabilang ang sumpu ng aking pamilya, no? Totoo naman na nung 2016 hanggang 2022, meron na tayong nakitang pagbabago, no? Sa kalidad ng pamumuhay sa ating mga Pilipino, no? Hindi ko lamang alam nung nanalo na si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Bilang presidente ng Pilipinas, yun din si Vice Presidente Sara Duterte. Parang Dr. Jane, parang nagbago ng bahagya, no? Yung pagbulusok sana natin magmula 2016 hanggang 2022. Parang ang pakiramdam ko ay hindi na ganoon ang nangyayari sa atin. Parang hindi tumigil na tayo, nag-stagnant o maaaring bumababa pa yung kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung dahil yan doon sa mga tinatalaga ng mahal na Pangulong Marcos. Doon, di ba, siyempre, yung mga tinatalaga niya, yun naman ang nagpapatakbo rin ng gobyerno, di ba? So kung hindi yan mga skilled, no? At yan ay puro sa political appointees, diba, Dr. J, alam mo naman, ang mangyayari, hindi ko na kailangan ikwento pa. Pero tingin ko, nagbago talaga, no? Bumulusok na tayo, paakyat no? Magmula 2016 hanggang 2022. So ngayon, sa totoo lang ako, opinion ko bilang isang mamamayang Pilipino, tingin ko, nag-stagnant na. No, nag-stagnant na tayo. Growth natin wala na, no? Maaring bumaba pa ang kalidad natin, no? Hindi lang pagdating sa ekonomiya, no? Kundi pati sa sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Totoo lang. Isa sa totoo lang, at least pero kahit paano nakakahuli sila ng mga borles, ha? At kaya lang 180:0 ang ratio, kung ganun nga, kung tama yung sinasabi mo, Dr. K, no? So 180:0 at walang nahuling kriminal, walang nahuling nag-hold up, walang nahuling nag-snatch, parang mga para na lang ho tayo para na lang ho tayo niyan pumupunta sa palengke, puro boneless, bangus ang kinakain natin, puro borless ang inuhuli natin. Kaya nga, itong, alam mo, itong CDILG John Vic, ito'y gustong tumakbo ito bilang Pangulo sa 2028. Walang masama dyan. Okay lang naman yan. At sinabi niya na kung susuportahan siya ni Pangulong BBM, tatakbo siya sa 2028. Ang gusto niya, one-on-one. Kung sino makalaban, siya lang din ang kalaban. Hindi naman pwede gusto niya mangyari. Dahil maraming interesado, DILG Secretary John Vic, marami pong interesado na maging Pangulo ng Pilipinas. At marami dyan sa inyong mga kampe na interesado talaga. Kaya lang pinag-aralan nila ng gusto kung kaya nilang talunin itong si Sara Duterte pagdating po sa 2028. Kaya gano'n na lang ang kanilang maigting na hangarin na ma-impeach itong si Sara Duterte para mabawasan ang tansa ng mga oposisyon na yan, yung mga Duterte na makabalik sa 2028. Dahil sa lahat ng survey, Dr. R, ay liyamado itong si Duterte, si Sara Duterte. Kaya para lang matalo nila ito, hindi makatakbo sa 2028 na ma-impeach, Dr. R.
Totoo. Ano naman po yan, nakita naman natin at nabasa. No? Lalong-lalo na po ang pangunahin nating source ng balita, lalo na yung mga survey na yan, Dr. Jay, ay ang mga social media pages katulad ng Facebook. At hindi makakaila, Dr. Jay, na napakalayo po ng agwat sa mga ng ating Vice Presidente, no, Sara Duterte. Doon sa mga nagpapahiwatig ng kanilang interes na tumakbo bilang presidente sa 2028 na napakalayo po talaga. So kung sa totoo lang ho, kung ngayong araw po ang eleksyon, bukas ho, hindi na ho Vice President Sara Duterte yan. President Sara Duterte na ho yan. So, ganun yun, Dr. J. Ganun kasigurado ang pagkapanalo ni Vice Presidente. Hindi pwede yang one-on-one. Ay pwede yan yung boxing, no? One-on-one. Pero yung pagtakbo sa politika, lalo-lalo na marami tayong marami tayong mga leaders na gusto na magdala uli ng pagbabago sa bansa, no? Yung tunay na pagbabago po, hindi po yung fake, no? Ayaw ho namin ng fake, news, ayaw ho namin sa mga fake na tao. So, yung Dr. J, yun, di ba? So, hindi pa pwede yung one-on-one, masama mang sabihin, hindi walang papayag sa ginugusto ni DILG Secretary John Vic, no? Kung yung man ay tama, no? Tama nga yung pahayag na yun. So, Dr. J, tingin ko ngayon, wala, lagapak lahat yung mga gustong sumagupa sa pagkakandidato ni Vice Presidente Sara Duterte, Dr. J. Ay, nakita ko yung survey. Leni Robredo, Tulfo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Yun ang mga interesado na tumakbo pagkapangulo. Kaya lang, at si Risa Ontiveros. Kaya lang, sa mga survey, kahit na sa mga nagdaan pa at kasalukuyang survey, talagang lemado si Sara Duterte. Kaya nabanggit ko nga kanina, na gano'n na lang yung talagang marugtog na hangarin nila na matanggal si Sara bilang Vice President through impeachment dahil hindi na siya pwede tumakbo sa susunod na sa 2028, halalan sa 2028. Ngayon, ang hindi nila alam, mayroong secret weapon itong mga samahan na sumusuporta kay Sara Duterte, Dr. At. Naku, secret pa yan no? Secret pa yan. Gusto kong malaman yung secret na yan sa mga darating na araw, Dr. J, no? Pero sa totoo lang po, totoo lang, kung yung sinasabi mo ay sa katauhan ni Vice Mayor, no? Ni Mayor, paumanin po, Mayor Baste Duterte, no? Dr. J, kahapon nagsasalita siya. Alam mo, Dr. J, napayuko ako dahil habang nagsasalita siya, parang pakiramdam ko, sumanib sa kanya si Pangulong Rodi Duterte. Alam mo, hindi lang sa tono ng boses ni Mayor Baste Duterte. Yung yung alam mo yung stance at yung iba yung stance parang para akong naririnig din si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Nung kanyang yung lalo na sa mga kanyang talumpa. Walang halos pinagkaiba. Kaya ako naniniwala, Dr. J, na bukod kay Vice Presidente Sara Duterte, winnable itong si Mayor Baste Duterte, ha. Ito po yung aking obserbasyon, ha. Hindi ko po sinasabi na ito rin ang obserbasyon ng iba. Pero ako po, nag-observe po ako kahapon, no. Wala ho akong pakialam dun sa kulay ng lahat ng tao nandun. Pero ako po, ino-observe ko lang po si Mayor Baste Duterte. Iba, Dr. J. Iba. Parang ama niya ito, no? Ama niya. Ama. Ito ay parang parang pumasok yung katauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Mayor Baste Duterte, Dr. J. Iba ang dating ni Mayor Baste. Kaya nga ako, nang pinapakinggan ko itong
si Baste. First time ko na nakinig yan sa mga talumpati dyan. Ano? At siguro hindi naman madalas sa talumpati yan eh. Pero kung napakinggan mo yung mga talumpati dati ni Pangulong Duterte, former President Duterte, Digong, at yung talumpati nitong si Baste, parehong-pareho ang kanilang yung frankness at direct to the point pag nagsalita, no? Walang paligoy-ligoy. Yung kanilang, yung sinasabi niya na siguro na nakita ni Claire Castro, nitong si Jose Castro, na tungkol doon sa ulo ni Pangulong BBM, maaaring iyon ay tinatawag nating, ano yung tawag dyan parang forma ng isang pagsasalita na pananagutin kung may nagawa na katiwalian itong administrasyon na ito na sa pamumuno ni PBBM. Parang gano'n ang konteksto. Hindi ho yung physical na tatanggalin ang ulo ni Pangulong Marcos. Ano? Hindi naman tayo papayag doon. Pero ang ibig ko sabihin, yung forma ng pananalita na lagot ang mga ulo nyo pagka kayo'y nahuli. Parang gano'n yan eh. Gano'n ang sistema na yan. Na mananagot kayo. Ayun yun ang message ni Baste Duterte at doon ang sinabi niya na isang very profound na pag sinabi niya na kayo na nasa pwesto ngayon, yung mga nagnanakaw na tumanggap ng mga malita na yan, tama na. Total, makain kayo ng steak. Ano ba karaming steak na masarap na pagkain ang makakain ninyo? Ipadala niyo mga anak niyo sa pag-aral sa ibang bansa. Hanggang doon lang yan. Pero sobra na yung ninakaw na nakasama na sa ekonomiya ng ating bansa. Ganon ang gest ng kanyang talumpati na sinasabi niya doon na mananagot kayo lahat. Pero hindi ho yung literal na ulo ni Pangulong BBM ang ibig niya sabihin doon, Dr. Ar. Pero Dr. J, matanong lang kita, meron ka bang narinig doon na wala akong narinig doon na pinangalanan kung sino yung mga nagnakaw, no? Kung kayo ay guilty, kung kayo ay guilty, sorry ho, di ba? Di ba? Bato-bato sa langit, ang matamaan ho, may bukol. Nabukulan ho kayo, no? Nabukulan ho rin namin kayo ngayon. Kung kayo yung mga magnanakaw, kayo nagnakaw ng pera, no? Trillion, no? Umaabot na daw ito ng 1.3 trillion, no? Alam mo ito, very interesting, no? Hindi lang mismo ang mga kulay berde ang nagsabi nito. Ganun din, no? Ganun din, di ba, Dr. G, sa isang panayam natin kay Congressman Egay Arice, no? Ito yan, liberal, no? Ito si Congressman Arice, no? Ganyan din ang sabi, no? 1.3 yata, kung di ako nagkakamali, 1.3 trillion. Kaya kayo mga magnanakaw, sorry ho, kung kayo'y napapagsabihan ng mga magnanakaw, bay kayong nagigilty kayo sa inyong kalooban, sa totoo lang ho, pwede na rin ho kayong pumunta ng Baguio, no? Tumupo, no? Kung gustuhin ninyo. Pero kung kayo ho ay mga, mga putis sa porselanang manipis, no? Kasing nipis ng stretch film, hindi ho kayo pwede dyan sa gobyerno, no? Hindi ho kayo pwede maglingkod sa tao dahil karapatan ho ng mga mamamayang Pilipino, botante, pamilya ng mga botante, na kayo po ay tanungin at i-criticize. Dahil wala naman pong perfecto, naiintindihan ho namin, kayo po nagtatrabaho, hindi rin naman ho kayo perfecto. At meron din naman ho kanya-kanyang gusto ang bawat mamamayang Pilipino. So kung kayo po ay i-criticize nila, sa totoo lang, bumaba na kayo sa pwesto kung lagi kayong ganyan. No? Kung kayo napagsabihan o nasabi sa isang talumpati, hindi lamang doon sa nangyari kahapong launch ng Rage Coalition. No? Kung nasabi po na may mga magnanakaw, kung nagigilty ho kayo, isa-isa na ho kayo mag-resign. No? Hindi ho kayo dapat dyan. Ang masasabi ko nga dyan, yun ay panawagan. At lahat naman ng yun ang demokrasya eh. Yun ang isa sa mga essence ng demokrasya, that you can criticize any politician
Kasi kung hindi mo pwede i-criticize at huhulihin ka, katulad nga ito nangyayari sa Great Britain, na pagka nag-post ka sa Facebook ng criticizing the government of the United Kingdom of Great Britain, tiyak na may pulis na darating sa bahay mo at huhulihin ka dahil nag-criticize ka sa government. Pasalamat tayo sa Pilipinas at kahit na dito sa Pangulo natin kay Marcos ngayon, na wala hong masasabi natin na sila they run after itong personal na sa Pangulo, except yung mga tauhan nila na katulad ni Ate Claire at yung mga sa DILG na yan. Pero dapat tanggapin nila any politician na onion skin. Kasi ang onion skin, di ba, Dr. Har, yung balat sibuyas. Amoy sibuyas din. Huwag kang maging politiko kung hindi ka marunong tumanggap ng criticism. Dahil yan ay normal sa isang democratic institution o country na may mga criticism. Kung magagaling yan sa iyong mga kalaban sa politika or even magagaling yan mismo sa mga kaalyado mo. Normal na may mag-criticize sa inyo. At kahapon doon sa pagpupulong na yan na pinangunahan ng PDP Laban at yung dalawang Reform Party at yung Reforma, yan ay isang paglalahad ng kanilang disgusto. This is a sector of society na naglalahad ng disgusto sa kasalukuyang pamahalaan. So hindi natin pwedeng sabihin na mali sila o tama sila. It is because, Dr. R, tandaan natin, we are a democratic country. Yun na nga sinasabi ko. Ngayon, ulitin ko, bato-bato sa langit at tanamaan, magkakapukol. Kung napukulan lang ho kayo, kaya ho yata kayo napipikon. Sa totoo lamang po, sa totoo lang, Dr. J, naiisip ko nga, looking back, halos si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang napakabait niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos hindi nga siya sumasagot sa mga ganyang kritisismo. Bibihirang bilang na bilang yan, bilang na bilang sa daliri. Pero yung mga ibang politiko dyan, makanti lang ng konti, may napipikon. Alam niyo, ganyan ho talaga. Alam niyo, pag kayo nagigilty minsan, ang inyong kalooban, talaga mapipikon kayo. Kaya minsan trabaho naman, wag ho yung age at wag ho yung puro enjoy sa mga mamahaling restaurant kumakain, Yan yung mga tama yung sinabi ni Mayor gaano ho bang karaming pera ang kailangan ng isang politikong magnanakaw para ho makontento siya, di ba? Dr. J, sabi niya gaano bang kamahal na steak ang kakainin niya, para makontento siya. Isa totoo lang, pagkatapos mong kumain, pupunta ka rin sa toilet, Kasi hindi ko maintindihan dyan sa mga yan. Di ba, parang minsan may mga post pa na kumakain sa mamahaling restaurant. Parang hindi na nga naman yan na masaya tignan, lalong-lalo na tayo ngayon ay dumadaan sa napakalaking krisis, dahil na rin sa nangyayari na gera. Tapos alam naman natin na pahayag na rin naman ng isang katutak na mga congressman, mga nag-expose ng mga nakawan dyan sa gobyerno. Siguro, kung meron pa tayong 1.3 trillion, Dr. J, hindi tayo siguro hirap na hirap. Ganun kalaki pera na hawak ko ng gobyerno natin. Kasi wala silang pera ngayon Wala tayong sana crisis, makakabili sila ng maraming crudo at saka langis. Doktor. Yun na nga, Dr. J. Pero bago muna tayo magpatuloy, Dr. J, pag-usapan natin itong langis-langis na to, pagkatapos ng ating station break. Okay. Sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio.
Ang oras alas 2:30 ng hapon, ng Lunes ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD. And I take to heart sa inyong mga talakitan. Dr. R, may babasahin lang ako sandali. Sige, Dr. J. Go ahead, Dr. J. Nakilala si Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs na nagpatino sa libo-libong adik. Mas lalong nakilala si John Beck Remulla dahil sa war on drugs and topless. War on drugs, no? Yun yung mga lasinggero. Yung mga lasinggero at saka yung mga topless. No. So nakilala si John Beck. Kaya ang score niya 180 topless, 0 criminal. Yun ang Pero mataas yung puntos niya doon sa sa topless, sa mga boneless, no? Bilib ka sa operation ng pulis sa topless eh. Lahat ng mga daanan, kahit tayong naghahalo ng simento, inuhuli. Marami yata ang sensitive. Medyo sensitibo yung usapin na yan, Dr. J. Paano ka rin naman na napakahirap din siguro maghalo ng simento na nakadamit, no? Napakainit, no? Napakaduming trabaho kasi niyan, Dr. J, no? Yung alikabok lang ng simento, pag kumapit sa damit mo, disira na yung damit mo. Totoo yan. Parang disposable t-shirts dapat ang pinamimigay, no? Pinamimigay nila doon sa mga boreless diyan sa mga naghahalo ng simento, no? Naghahalo ng simento kung ginagawang bahay. Nagre-repair. Nadaanan ng pulis, huli. Huli ka, tapos. Yun lang, nagulat siguro yung naghahalo ng simento. Sir, naghahalo ako ng simento eh. Ba't ako huliin? Ay, hindi pwede. Usapan ka sa presinto. Ay, sigurado natigasan ng simento yung yung mama. Yung mama kawawa naman, no? Hindi pwede. Walang kuwan ito. Walang ariglo. Sama ka sa presinto. Topless ka. So yun ay, alam mo, ano ang pinag-iisip nitong mga nasa gobyerno ngayon? Ay, bago tayo magpatuloy, isang seryoso lang na no? Dahil diba napabalita na itong ating Pangulong Marcos ay merong karamdaman, yung verticulitis na medyo seryoso na sakit na yan, yung katyan. At may mga nagsasabi na na-hospital daw, pero maraming fake news yan. Huwag ho kayo maniwala sa fake news, mga kababayan, kung ano ang totoo. Pero ang totoo niyan, kung sakali naman na may binabasa ako ngayon na isang post na isang netizen, kung totoo man na mayroong sakit itong si Pangulong Marcos, at katulad kanina nung nakita ko yung interview sa kanya kapatid, sa kay Senator Jaime Marcos, na ang mother nga nila daw hindi alam kung ano talaga ang kalagayan ni Presidente Bongbong dahil hindi niya nakikita. Yun ang parang gano'n ang pagkasabi ni Senator Jaime Marcos. So ngayon, kung meron talagang itong isang netizen na nag-post, di ko na babangitin ang pangalan, hinihimok ang mga Pilipino na ipagdasal si Pangulong Marcos para gumaling. So yun naman ang ating kuwan, dahil huwag naman kayo magkaroon ng ugali na mayroong Schadenfreude. Alam mo yung Schadenfreude, Dr. R? Ano ba yun, Dr. J? Ang Schadenfreude, yun yung feeling ng isa doon sa tao na natutuwa siya pag mayroong nangyaring masama doon sa kanyang kinamuhian. So yun ang Schadenfreude o kinaiinggitan. Huwag ko ganyan. Kung may sakit totoo itong si Pangulong Marcos, ipagdasal natin na siya ay sana gumaling, Dr. R. Yun naman ang panawagan. Totoo yan, Dr. J, na nabanggit mo na sinabi na ni Senator Jaime Marcos. Ayan ay kaibigan ng ating stasyon, si Senator Jaime Marcos. Dr. J, napakasakit na isang ina. Ang hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Napakasakit niya, napakasakit. Lalo na kung ang inyong anak isang presidente ng bansa.
So ako rin nakikisa dyan sa sinasabi mo. Wala pa naman ho tayong katunayan na si Pangulong Marcos ay nasa malubhakong karamdaman. Wala No? Wala pa naman. Pero ang nakikita ko lang ay talagang maaaring may sakit siya dahil yun naman ay nasabi ni Tita Claire, no? Na parang na patikos pa niya si Vice Presidente Sara Duterte na imbis daw na ipagdasal na lamang, no? Dahil may sakit, no? So, napakasakit sa isang ina, Dr. J, ang hindi niya alam kung ano nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi parang nakikita ko dyan, no, dahil nga siguro hindi natin nakikita lately si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro maraming mga haka-haka. Yun, totoo yan. So, ibig sabihin, pag naghahaka-haka ka na, alam mo, pag naghahaka-haka ka na, parang kwentuhan lang yun sa barbershop. Diretso yan. Hanggang matapos, no? Hindi na napansin ng barbero, kalbo ka na pala. So, talagang ano yan, Dr. J, yung haka-ha, yung spekulasyon eh. Hanggang dulo yan eh. Ang haka-haka, Dr. Madalas yan dun sa mga vlogger. Hindi naman sa atin, sa mga mainstream media, no? Dahil sa atin, kung anong totoo, ayoko kasi mag-speculate ng mga ganyan eh. Kung may sakit talaga si Pangulong Marcos at sinabi naman nila na meron, ipagdasal na lang natin na gumaling. Huwag na kayo kahit ano pa na mayroong disgusto kayo dahil sa nangyayari ngayon sa na-crisis sa bansa natin. Huwag naman na ang kayo'y matuwa dahil ang isang tao may sakit. Ipanalangin na lang natin. Lahat naman tayo ay nagkakasakit. Wala namang tao na hindi nagkakasakit. Ano? At kung ganyan ang gawin sa inyo na natutuwa pa yung mga ang ibang tao dahil nagkasakit ka na, napakasakit na pakiramdam niya na maraming natutuwa. So ngayon, kung ang totoo ba na may sakit si Pangulong Marcos, ay pagdasal na lang natin na gumaling siya at magampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente ng Pilipinas. At hindi ho yung ang sa ngayon ay may acting president yung si Recto. Sino ang pangalan ng si Recto na yan? Acting? Parang artista, acting. Alam mo, Dr. J, ako'y nakabasa rin yan. Pero ako hindi naniniwala kasi yan ay paglabag sa konstitusyon, no? Hypothetically speaking, Dr. J, kung ang isang presidente ng ating bansa, no, lalo na dito sa Pilipinas, no, hindi po namin sinasabi na si Pangulong Marcos ito, pero kung dadating po ang panahon na hindi na po makakapagsilbi ng maayos ang presidente sa kahit anumang dahilan, no, walang acting president na tinatawag, Dr. J. No? Pwede ho yan sa Viva Films, di ba? Pag-artista ko kayo. Pero diyan sa ating gobyerno, wala hong acting. Ang sumusunod ho sa presidente ay ang vice presidente. So kung may mangyayari po sa presidente ng ating bansa, susunod po in line ang vice presidente. Sa totoo lang, siguro naisip ko lang, no? Alam mo, sa totoo lang, lahat tama yung sinasabi mo, lahat nagkakasakit. Pero ang siguro, kaya ito nag-i-speculate itong mga to, no? Siguro, no? Ako'y nag-i-speculate din kung bakit sila nag-i-speculate, no? Baka nag-aalala rin sila na kung merong sakit ang Pangulong Bongbong Marcos, maaaring magkaroon ng hindi ko alam kung anong tawag dito, no? Magkaroon ng liban, no? Doon sa pag-manage ng ating bansa, no? At pag-manage ng gobyerno. Siyempre kung mahihirapan ang ating presidente, no? Siyempre hindi magagampanan ang kanyang trabaho ng maayos. Pero ito naman ay ginagarantihan ng konstitusyon na kung sakali, no? Pero huwag niyo hong madaliin at huwag niyo hong sabihin na hindi na po kaya ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang tumatakbo naman ho ang ating gobyerno sa ngayon, no? Kung sakali lamang ho na dumating ang pagkakataon na hindi po kakayanin ng isang presidente, no? Sigurado naman po ginagarantihan po ng konstitusyon
na papalit po ang Vice Presidente bilang Presidente ng Pilipinas. So, yan ang totoo, Dr. J, no? Pero tama sinasabi ng Dr. J, huwag po tayong mag-wish ng masama ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho yan makakabuti sa ating bansa. So, buhay na buhay po si Pangulong Bongbong Marcos. Although may sakit po siya, yun naman po ang ating nababasa at yun ay nabanggit din naman po si Auntie Claire. Totoo lang yun na dapat na lamang. Oo, no? Patuloy na lang po natin siya pagdasal, no? Para ho patuloy na magampanan niya, no? Yung kanyang tungkulin po, no, sa bansang Pilipinas, no. So ano po, kung tayo yung alam mo yung don't think ill about others, no. Huwag po natin yung sabihin man lang, no, alam niyo, no, hindi ho yan maganda. At hindi maganda talaga na magpag-isipan mo ng yung ganyan na yung kapwa mo, no. Baka mamaya mangyari din sa iyo yan. Dahil lahat tayo tao lang naman Hindi naman tayo nagiging bato. So kahapon, maraming nagsalita doon. Basahin ko pala kung ano itong rage, Mapaliwanag natin yung rage coalition. Ito po'y pagsasanib ng tatlong partido, mga kababayan. Ano? Yung partido ng PDP Laban, partido ng Reforma, at yung Reform Party. So, nakalagay dito sa media briefer na binigay sa amin. Dahil kami po yung nag-register doon sa media. Kasi hindi naman kami kasama sa mga organisasyon doon na mga yung 750 na mga different parallel organization. So, sinasabi dito sa media briefer, Rage Coalition, formerly launched Mayor Sebastian Baste Duterte to lead National Alliance. Kasi Dr. R, pag natatandaan mo na si Mayor Baste, he was elected as president of the PDP Laban. Okay. So sabay nila na siguro na pinaalam sa taong bayan na ang presidente ngayon ng PDP Laban ay si Baste Duterte. A broad multi-sector alliance of political parties, civic organizations, and grassroots movements will formally launch the Rage Coalition on April 12, 2026 at Club Filipino sa San Juan ito. The coalition brings together key political forces including Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban, Partido Reforma, and Reform PH in a unified front to push for accountability, defend democratic process, and address urgent national concerns. Mayor Duterte has been designated to lead the coalition, serving as the central convener of this growing national movement. The Rage Coalition is supported by more than 600 parallel groups nationwide, pero kahapon doon 750 na nationwide yung grupo. Siguro nang sinulat ito, 600 pa lang yung nagpaparehistro. Representing a wide network of sectoral organizations, regional alliances, advocacy groups, and community-based movements, this reflects the rapidly expanding grassroots momentum calling for reform, transparency, and responsible governance. Key objectives of the coalition is to pursue accountability for corruption and misuse of public funds, advocate solutions to the rise in the cost of living, defend democratic institutions and processes, protect citizens and organizations from abuse of government power, promote responsive, transparent, and people-centered governance. The coalition's formation marks a significant consolidation of forces seeking to present a unified national response to current political and economic challenges. The April 12 event will serve as a soft launch and initial convergence, where participating groups will outline their shared agenda and next steps moving forward. Yun po ang kanilang press briefer na binigay sa atin
at maliwanag na yan ay gagamitin nila yan, Dr. Al, kapag handa para sa 2028. Totoo, tama yan, Dr. J. No? Dr. J, no, mabalik ako doon. Nung bago mo tayo mag-station break, napanggit ko, isa rin sa mga bisita kahapon. Ang pogi-pogi, Dr. J, no? Si Congressman Leandro Lebiste, no? Oo, no? May ilang araw na, no? Halos isang linggo na yata, Dr. J, na patuloy na nakikiisa si Congressman Leandro Lebiste, kasama na itong si Vice Mayor Harold Respicio, si Congressman Miao, no? Barsaga, itong si Congressman Kiko, no? Ito pa din isang masigasig na congressman, no? Nakikiisa sila doon sa mga magsasaka at mga tsuper yata ito, no? Ilang araw na sila sa Liwasang Bonifacio, no? Ngayong umaga yata ay pumunta sila, nagtungo sa sa batasang pambansa, no? Sunday, no? Nung pinakikinggan ko kahapon si Congressman Leandro Lebiste, malinaw rin naman kanyang panawagan, no? Siguro dapat na rin Dr. J, no, kung opinion ko, dapat isuspindi muna itong mga buwis ng ng petrolyo, no? Petroleum products dito sa atin, no? Para ho talagang tunay na maibaba muna ang presyo ng petrolyo habang nagkakagulo pa doon sa Middle East, dahil sa totoo lang ngayon nagkakaroon sila ng negotiation. Sana ay magtuloy-tuloy ito, Dr. dahil pag ito ay nag-fail ay lalo nang mas malala ang mangyayari sa Middle East. Ganun din ang malala na epekto ito sa ating bansa, no? Pero kanina may nakita akong rollback, Dr. J, na sinasabi na parang nasa 10 piso yata. Hindi ko alam kung ito'y sa diesel o sa gasolina. Pero ako, Dr. J, magkano rollback? sa 10 daw. Pero ako hindi ako masaya dito, Dr. J, kasi ito'y sa 10 piso, nasa magkano na ang presyo ng diesel. Kahapon nagpagasolina ako pauwi. Nasa 163 na yung napagasolinahan ko. Naggasolinahan, no? Isa sa 10 piso, 153. Kaya naman maidudulot nito sa ibig sabihin ba nito, no? Ilang araw natin pinag-uusapan yung pagbiyahe nitong mga operators at mga chauffeur. Sa tingin niyo ho ba yung bawas na 10 piso magdadagdag ho ng numero ng mga buses, mga jeepney dyan sa lansangan natin, no? Hindi ho. No, hindi ho. Hindi. Bakit ho ba ninyo ayaw muna isuspindi ang taxes na yan? Ano ho ba ang katotohanan sa likod ng yan? Diba? Akala ko minamadali natin yan. Minadali ho ng Kongreso yan. Minadali ho ng Senado. No? Alam ko, nandyan na yan sa, no? Ang last scene na yan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung mayroong mga nagchuchuchu dyan kay Pangulong Bongbong Marcos na wag isuspindi ang taxes, no? Hindi ko maintindihan, no? Bakit nang nangyayari diyan. Pero yun ang mukhang itinutulak ng mga yung mga nagpoprotesta doon sa Liwasang Bonifacio ng ilang araw na, at ngayon ay nandun na sa batasang pambansa. Okay, ikaw, Dr. J, okay na ba sa isang 10 pisong rollback? Hindi, kasi kailangan imbestigahan nila yung pricing na yan. Dahil kung titignan mo sa ibang parte ng mundo, tayo yata ang may pinakamataas na presyo ng diesel at gasolina. Ngayon, tignan nila, ang Department of Energy, baka mamaya, namamanipulate yan ng mga oil company sa Pilipinas at walang nagagawa itong sigarin. Sino pangalan itong sigarin na to, no? Na sa Department of Energy. Sharon Garin ba? Sharon Garin. Tingnan niya, mabuti kung mayroong tinatawag na cartel at nag-uusap yung lahat na yan. Dahil walang kakwenta-kwenta yung ginawa nilang batas, yung oil deregulation law na yan. Na yun ang nagiging dahilan ng bakit mataas ang presyo ng mga petroleum products sa Pilipinas. Dahil sa modernong kapanahonan ngayon, nalalaman ng ibang tao kung saan, kung ano sa ibang bansa, kung magkano ang
kung ano, magkano ang presyo ng fuel sa mga lugar nila. Kaya tayo ay naihahambing at madalas na sinasabi na tayo ang may pinakamataas na presyo ng petroleum product sa buong mundo. Isa sa pinakamataas. So dapat ang gobyerno natin magiging aktibo sa pag-imbestiga. Kung na-imbestiga nila yung sa flood control, nailabas nila yung kalaban lang nila, yung kakasuhan, ay dapat imbestiga nila itong mga oil company kung bakit ganyan ang pricing nila na napakataas, sobrang taas kung ihahambing sa ibang no? At yung sinasabi mo kanina, ang sinasabi nga, mawawalan ng 300 billion daw na mapapasok sa kaban ng bayan this year kung sakaling alisin nila yung excise tax at ang value-added tax. Pero ang punto diyan, Dr. R, kung nawalan nga lang tayo ng 1.2 trillion sa pag nanay-nakaw, bakit hindi nyo may ibaba lang yung mawalan kayo ng 500 billion. 300 billion as against doon sa 1.2 trillion. Isa na lamang po, no? Isa na lamang po. Ako yung napapaisip, no? Halos sasabihin ko na Dr. J ang sinabi mo, no? Na laki nga nang nawala sa atin. Wag naman ho sanang mapunta yan sa basura, basura sa maleta, no? Wag naman ho sana. Baka ho ganyan din ho ang mangyari niyan, no? Tapos magkakaroon na naman ng baka ho sumunod dyan, imbis na 18 sundalo, 180 na sundalo na ang lalabas para magpatunay. Wag naman ho sana, no? Kaya nga ho, Dr. J, ito naman temporary, no? Dapat isipin lang natin muna yung sarili natin. Ang problema nga, katulad nga nung pinag-usapan natin isang linggo, nagpapaalam pa daw tayo sa ibang bansa. Hindi ko alam kung ito totoo. Nagpapaalam pa daw na bumili pa rin sa Russia ng petrolyo, no? Dahil daw meron daw sanction ang Estados Unidos sa Russia. At nagpapaalam pa daw tayo sa Estados Unidos. Kung yan ay totoo, ewan ko, no, napakalaking no-no niyan sa akin, no. Hindi ko alam sa ibang Pilipino, pero sa totoo lang, parang iba ang pinatutunayan niyan, no, Dr. J. Yung sinasabi nila na kailangan nating humingi ng pahintulot sa Amerika, mga ubog. Nasa national emergency tayo at walang pakialam sa atin ang Amerikano kung saan man tayo bumili para makasurvive tayo sa isang crisis, ano? Ubog kayo. Lalo na siguro itong ating ambasador sa Amerika, parang ito'y, alam niyo, yung bang parang sobrang pagka-depende niya sa mga Amerikano. Tayo ay sovereign country at wala tayong pakialam na hindi natin kailangan humingi ng pahintulot sa ibang bansa para sa ikabuti ng ating bansa. Yun lang masasabi ko dyan, Dr. R. Yun na nga, bakit kailangan na? Parang mali, napakamali, no? Napakamali, no? Yung yan ang makakatulong, no? Hindi ko alam kung baka mas mura kasi ang presyo ng petrolyo sa Russia, no? Maaring mas mura pa sa China, Dr. J, dahil mas malapit, no? Mas malapit ang biyahe. Dahil ba hindi rin tropa ng Estados Unidos itong bansang China, ay hindi rin tayo pwedeng kumuha dito, no? Yun ang napakahirap na isipin, no? Nung naalala ko yung bansang China at bansang Russia, isa yan sa mga no? Laging umaalalay sa atin yan, no? Lalo na nung mga panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dr. J, no? Laging nakaalala yan, no? Hindi ko maintindihan kung ano bang politika nila doon sa kailangan palagyan lang politika ang krisis, no? Hirap na ho ang mga tao, hirap ang mga commuters, hirap ang tsuper, magsasaka, operator, lahat na ho ng sektor ng ng mamamayan, no? Hirap na. Ano pa ho ang pinupolitika nyo? Magtrabaho naman ho kayo, wag nyo palabasin na talaga mayroon kayong AIDS, no? As if you were doing something, wag naman ho ganon. Hirap po tayo, meron no tayong national emergency.
kung ako ho, ang aking pananaw diyan, suspend ho muna yan, yung taxes na yan sa petrolyo, no? Huwag ho yung mga ban-aid solution lamang. Imbes na sa taxes ang kanilang sinuspend. Ang sinuspend nila yung panghuhuli sa topless. Alam mo sa Dr. J, alam mo ako, Dr. J, pag ako naging congressman, magpapasa ako ng batas. Boreless law. Boreless law. Imbes na suspend ang excise tax at saka value added tax, ang kautusan ngayon, suspende yung panghuli doon sa mga walang damit. Ngayon, paano ngayon kung mapunta ang mga pulis sa swimming pool? Marami doon na walang damit sa pag-itaas na naliligo sa swimming pool. Di huli lahat yun. Oo, dapat wag na sila maligo sa mga public pool, no? Yung mga public pool na kahit yung entrance, public pool po yan, di ba? Iba ho yung private pool na pamilya nyo lang. Yung, dapat meron ba dapat yan? Hulihin din yung mga naguhubad dyan. Doktor, ang isa na masarap habang kumakain ka ng halo-halo, sa arawan, nakahubad ka, kumakain ka ng halo-halo, di ba? Alam mo, Dr. naniniwala naman ako dyan sa ginagawa sana ng DILG, no? Kaya lamang, siguro dapat nagkaroon sila ng pag-aaral muna. Katulad ho niyan, dapat naman ho yung kanilang mga bahayan. Wala naman ho talagang ibang lugar na katulad niyan, nasahalo ng simento, baka umalit yung bahay, doon lamang po sa eskinita, maghuhubad po talaga yan. Kung ako tutuusin yan, pag naglalakad yan sa mga public roads na, di ba, subdivision, naglalakad sa gitna ng kalye, nakahubad, yan na yung mga paghuhulihin nyo. Pero wag naman ho siguro yung nagtitimpla ng simento na dyan lamang sa harap ng bahay, wala na ho ibang pwestuhan, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag ako naging congressman, gagawa ako ng boreless law. Ako natatawa lang, paano ngayon nagpunta ka ng Boracay? Di lalakad ka doon, nakahubad ka dahil natural na sa public beach yun. Nakahubad ka. Mayroon pa nga mga babae doon, nakataplis na nagsasunbathing. Ngayon, dumating yung mga pulis. Utos kasi ni John Vic Rimulya ni DILG Secretary. Di halos siguro lahat ng bumisita sa... Baka hindi magkasya sa kulungan doon sa Boracay. Hindi, pwede naman yung Dr. J. O susunod lang, pag pupunta yung mga babae, may mga babae nakadress, no? Nakadress sila. Tapos yung mga lalaki, pwede na rin yan, mga naka-tube, yan, no? para lang may damit sa kapantaas. Alam mo yun, natatawa lang tayo, nasa crisis na nga tayo. Pero kung ano pang mga kabalbalan na sinasabi ko, pumapasok sa utak ng ating mga nasa pamahalaan, na ang kailangan na solusyonan nila ang taas ng presyo ng petroleum product. Tapos napasok sa utak ni John Vic na kailangan ilihis natin yung kaisipan ng tao sa kahirapan. Kailangan maglunsad tayo ng mga ganitong mga operation laban sa mga nakahubad na mga umiinom para malihis. Di ba? Parang nalihis ang kwento ngayon at kaya nga tayo nagtatawanan. Parang yan, no, Dr. Jen, age, no? Bawal po ang age sa pamahalaan, no? Bawal po yan. Kung kayo may mga age, mag-resign na ho kayo. No, hindi ho kayo pwede. Wala na tayong oras. Magpaalam na tayo. Muli po, ating mga tagapakinig, no, bawal po sa atin ang may age. No? Yung mga tagapamahalan dyan na may age, malis-alis na ho kayo dyan, no, sa kanyang mga opisina. No? At sana naman ho, pakinggan rin ng ating pamahalaan yung boses ng mga tao dyan, alam mo yung mga tao dyan na napoprotesta sa liwasan ngayon, may mga magsasaka talaga, no? Mga tsuper. So, kayo makinig, no? Pagkakataon ho ninyo para makinig, para humaliwanagan kayo. Kami ho dito sa The Truth Doctors on Air, nakikisa ho kami na isuspindi muna yung buwis, yung VAT, saka yung excise tax sa presyo ng petrolyo para naman makagaan sa buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ito po si Dr. R. At ito naman si Dr. J. Nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig ninyo.
Ito po sa programa The Truth Dr. Oner, dito lang po sa CBSWA, Tenantes Kilahat sa inyong mga kalapitan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ng ingay at chismis, sir. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang receive.